Kasaysayan ng Olongapo, pagpupunyagi ng mga dakila, pamamayani ng volunteerismo. Pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa Olongapo noong unang panahon. Sa tala ng kasaysayan, mga katutubong Aita ang mga unang residente nito. May angking pangakong paraiso ang Olongapo dahil sa estratehikong lokasyon, protektadong mga puerto at mayabong na yamang tubig. Naakit ang mga dayuhan dito. Taong 1884 nang unang mahumaling at simulang gamitin ng mga Kastila ang Olongapo bilang naval station. Ang nakatayo pang Spanish Gate ngayon hanggang sa kabuuan ng dating US Ship Repair Facility o SRM ang sakop ng gampase ng mga Espanyol noon. Makalipas ang digmaan sa pagitan ng Espanya at Amerika, kinuha ni Admiral George Dewey mula sa mga Kastila ang Olongapo taong 1898. Gaya ng nakitang potensyal ng Kastila sa lugar, nakita rin ng Amerika ang magandang lokasyon ng Olongapo para gawing water, fuel, and refilling station. Sa kamay ng mga Amerikano, naging US military reservation ang Olongapo. Taong 1942, nang mamayagpag naman sa Olongapo ang mga Hapon. Naging malupit at marahas ang mga ito. 3 taong sumailalim ang Olongapo sa kamay na pakal ng mga Hapon. Matapos mapaalis ang mga Hapon taong 1945, muling binuhay ang Olongapo sa ilalim pa rin ng pamunuan ng Amerika. March 14, 1947, naglagdaan ang Military Bases Agreement na nagtatalaga ng 79 na taong pananatili ng Amerika sa Subic Bay at pamumuno nito sa buong Olongapo. Naging moderno ang Olongapo noong panahon ng pananatili ng mga Amerikano dito. Hindi ito nagpapahuli sa mga makabagong bagay tulad ng telebisyon, telepono at kotse. Una sa uso ang Olongapo, maging sa musika, sining, teknolohiya at iba pa. Naging tanyag din ang ilang Olongapeño sa larangan ng pagtatanghal. Sa paglawak pa ng US Naval Force, mas malaking lugar ang kinakailangan nito. Ang Tapan Park, na nooy sentro ng komunidad ng Olongapo, ay ginamit na rin upang mas lumawak ang puwersa ng Naval Force. Kung kaya't ang mga Olongapeñong manggagawang residente ay inilabas hanggang sa palibot ng lugar ng Calaklan River. Sa pagpupursigi at pagpupunyagi ni dating Mayor James Leonard Gordon Sr., napagbigyan ang hiling ng mga mamamayan na magsarili ang Olongapo. Naging munisipalidad ito noong Disyembre 7, 1958 sa pamamagitan ng Executive Order No. 366 na inilabas ni dating Pangulong Carlos P. Garcia. 7 taong makalipas ay nilagdaan naman ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Republic Act No. 4645. Naging chartered city ang Olongapo noong June 1, 1966. Sa mahabang panahon, nagkaroon ng magandang ugnayan ng Olongapo at US. Dahil sa Naval Station, marami ang may hanap buhay at patuloy ang pagsulong ng ekonomiya. September 1991, na magkaroon ng malawakang pagkilos ang mga taga-Olongapo para sa pagpapanatili ng US Naval Base sa Pilipinas. Mahigpit itong ipinaglaban ng mga Olongapeños sapagkat ang US Naval Station ang pinakamalaking income-generating client ng lungsod. Sa parehong taon, ay naranasan din ng Olongapo ang pinakamalalang kalamidad.
nang sumabog ang bulkang Pinatubo na nagdulot ng malaking pinsala sa Olongapo City at buong US Naval Facility. Sa kanilang determinasyon, nagtipon-tipon ang mga Olongapeño sa pangunguna ni dating Olongapo Mayor Richard Gordon. 3 buwang naglabi ang mamamayang Olongapeño para sa konseptong Freeport sa Bases Conversion Act. Sa kasamaang palad ay ibinasura ito ng Senado nang walang konsultasyon sa mga taong direktang maaapektuhan. Nagtagumpay naman ang Olongapo sa pamamagitan ng Republic Act 7227 noong March 1992 na bumuo sa Subic Bay Freeport Zone sa ilalim ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. November 24, 1992, nang tuluyang umalis ang US Forces sa Olongapo. Ang araw na ito ay nagmarka sa kasaysayan, lalo't higit ang tanyag na katangian ng mga Olongapeño, ang volunteerismo. Sa panahong ito ay kusang lumabas sa kanilang tahanan ang mga taga-Olongapo upang arugain ang bahagi ng Olongapo kung saan sila'y dating naninirahan sa tulong ng may 8,000 volunteers na pinangunahan ni Senator Richard Gordon, sinilog at muling pinuhay ng mga Olongapeño ang lugar na nilisan ng US Navy. Ang Old Olongapo na dating naval base noon ay ang Subic Bay Freeport Zone ngayon sa ilalim ng pamunuan ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa pagpasok ng mga investors sa Subic Bay Freeport Zone, ay muling nabuhay ang ekonomiya ng lungsod at lumikha ng mga trabaho. Sa sama-samang pagpupursigi ng mga Olongapeño volunteers na nag-aruga at nag-alaga sa nilisang base ng Amerika, naging katuparan ng matatag at progresibong Subic Bay Freeport Zone at Olongapo City. Ang spirit of volunteerism ng mga taga-Olongapo na namayagpag sa pag-alis ng US Forces ay patunay lamang ng malaking malasakit na mga ito sa lugar na dating bahagi ng Olongapo. Ang Subic Bay Freeport Zone, ang Old Olongapo na bahagi ng kasaysayan ng Olongapo, ay nananatiling bahagi ng Olongapo. Ang mga taga-Olongapo, volunteerismo at bayanihan patuloy na nangingibabaw sa paglipas ng panahon. Ang mga Olongapeño volunteers noon at ngayon patuloy sa pangangalaga sa lupang kanilang kinagisnan. Patuloy na fighting for excellence. Halina, sumama na.